Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pag gumagawa ng milagro ang Diyos, ito ay para lumakas at lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Inaalay natin ang ating mga araw-araw na pagod, nilalapit natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo'y nagtitiwala sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal at awa, anuman ang kakaunti, mapaparami niya. Sa mga pagkakataon na kung saan nanghina tayo ng pananampalataya, kaya naman walang napangyari na milagro at himala ang Diyos, hilingin muli natin ang Kanyang pagpapatawad para minsan pa tayo ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang parisewong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang na buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas, nagpanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tahuan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tahuan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos.
Napahiniluhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagpawalang bala. Pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na galak umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus at ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mitihi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot akong kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandaan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea at na tinatawag na lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay matapos magpasalamat sa Diyos at ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda.
Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay nga, ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gusto niyo po bang kumita na hindi nagpapagod? Gusto niyo po bang yumaman na walang puhunan, na walang ginagawa? I'm sure gusto niyo po. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Walang ganon. Amen? Kung gusto mong kumita, mamuhunan ka. Kung gusto mong yumaman, magtrabaho ka. Kung gusto mong makatanggap, magbigay ka. Opo, mangarap kayo ng trabaho na madali pero malaki ang kita. Opo, mangarap kayo na maging milyonaryo na walang ginagawa. Opo, managinip kayo na magtagumpay na hindi nagpapagod. Libre lang naman po ang managinip at mangarap. Pero sa totoo, kailangan natin tanggapin ito, walang ganyan dito sa mundo. Amen? Kahit po ang mga milagro sa Biblia, tignan niyo po, nangangailangan muna ng pag-aalay bago magkaroon ng himala. Kahit sa mga kwento sa banal na kasulatan, nangangailangan muna na mag-umpisa sa tao at ito ay dadagdagan ng Diyos. Kung maalala nyo, si Moises, paano niya nahati ang dagat? Sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo yung tungkod, ilagay mo sa tubig. Nangailangan pa rin ng tungkod bago mahati, napaka-imposible ng karagatan. Amen? Nangailangan muna ng tirador si David bago niya matalo ang higanteng si Goliath. Kinailangan muna na umikot na mga Hebreyo dito sa syudad ng Jericho. Kinailangan muna na sila ay sumigaw bago gumuho itong pader na mga kalaban nila. Kinailangan muna ni Jesus ang tubig bago niya magawa itong bilang alak. At narinig naman natin dito sa ating ebanghelyo na kinailangan muna ng Panginoon ng baon ng mga tao, ng kanyang mga alagad, bago niya maparami ito at bago niya mabusog ang napakaraming mga tao. Mga kapatid, walang milagro kung walang pag-aalay galing sa tao. Amen? Ang tanong, ano ang maiaalay mo sa Diyos para umpisahan niya ang milagro sa buhay mo? Huwag mong mamaliitin kung ano ang meron ka. Dahil kung ano ang meron sa buhay mo, sapat na yan para maparami ng Diyos kung ibibigay mo lang at ilalagay sa kanyang kamay. Amen? Bigay mo ang mga luha mo sa Kanya. Alay mo sa Diyos ang iyong simpleng pagwawalis, paglalaba, pagluluto. Kahit na ang iyong pagiging single parent, alay mo sa Diyos. Bigay mo sa Diyos ang pagko-commute mo. Alay mo sa Diyos ang iyong pagko-commute araw-araw. Ang iyong pagtitiis sa iyong mga problema, ang iyong pangungulila sa iyong pamilya, ang iyong lungkot at pagluluksa dahil sa pagkamatay ng iyong minamahal. Whatever it is in your life, whatever is happening in your life, my dear friends, I encourage you to offer them up to the Lord, and you will see that God will create His miracles where you are. Amen?
Kaya napakahalaga po bawat umaga na pagkagising natin, nadasalin natin ang daily offering. Hanapin niyo po itong dasal na ito sa internet. Ito po ay dinadasal ng mga nagdidebosyon din po sa Sacred Heart of Jesus. Hanapin niyo po ang dasal na ito, napakaganda. Daily offering to God, sabi, O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, sufferings of this day, for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world, for the salvation of souls and for the reparation of sins, the reunion of all Christians, and in particular for the intentions of the Holy Father this month. Napakaganda po ng dasal na ito. Nakaumpisa pa lang, sinasabi mo sa Diyos, Panginoon, ikaw nang bahala sa maghapon na ito. Ano man ang aking gagawin, ano man ang aking mararamdaman, ano man ang aking mararanasan, inaalay ko, pinapahawak ko sa iyong mapagpalang kamay. Dahil alam ko, mapapalaki mo ano man ang maliit, mapaparami mo ano man ang kakaunti, mapapatibay mo ano man ang mahina. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin trabaho ang maparami ang kakaunti. Trabaho yan ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kahit na gusto nating gawin ang imposible, dahil tao lang tayo, hindi natin magagawa. Ang mga imposibleng bagay ay para sa Diyos. Understand that. The realm of the impossible is for God. Hindi tayo dapat ang magpaparami sa mga bagay-bagay ng buhay na ito. Kung paano narinig natin sa Ebanghelyo, hindi naman ang mga alagad, ang mga apostoles, ang nagparami doon sa 5 tinapay at 2 isda. Sinong nagparami doon sa kakaunting baon at pagkain nila, kung hindi ang Panginoon? Ano po ang papel natin dito sa buhay na ito? Yun ay, kung ano man ang merong ka, ilapit mo sa Diyos at siyang gagawa ng milagro at himala. Please understand that. Please remember that. It is not your job to multiply the few food for the 5,000. It is the work of the Lord. You are just cooperating with God. What is really our job? It is to bring to God what little that we have. It is to beg to God His grace, His blessing, His mercy. At magtiwala po kayo. Ano man ang ilapit mo sa Diyos, magagawa niya ng paraan, aapaw, at magiging sobra-sobra pa pag binalik niya yan sa iyo. Amen? Napakaganda po nung nabasa kong kwento. True to life po ito. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo, yung bata na nanalo po sa track and field. Ang pangalan po niya ay si Rhea Bullios. Nakikilaban lang po sa mga intermediate school. Pero, ang nakakamangha po sa kwento ng batang ito, nanalo po siya sa mga paligsahan, takbuhan na walang sapatos. Ano po yung suot ng bata? Nandyan po sa screen nyo, papakita ko. Tinape lang po yung kanyang paa. Ginawan siya ng sapatos gamit ang mga tape, masking tape. Tapos silagyan pa ng design, Nike, yung kanyang paa. Pero tingnan niyo po, kahit na tape lang yung paa niya, natalo niya yung mga kalaban niya na ang gaganda ng kanilang mga sinusuot, meron silang sapatos. Paano naging posible yun? Ano ang aral na tinuturo nun sa atin? That everything that we need to succeed is already in us, with us, given to us. Remember that. Huwag po kayong madidepress, huwag kayong malulungkot na sinasabi nyo, kung meron lang akong pera, kung meron lang ako sasakyan. Sa mga bata dyan na nag-aaral, huwag mo sasabihin, kung meron lang akong laptop, kung meron lang computer, kung meron lang akong iPad. No. Understand that everything that you need to succeed is already given to you. Hindi ka kailangan maghanap pa. Nandyan na sa iyo. Gamitin mo yan. Paano? Lapit mo sa Diyos, alay mo sa Diyos, at hayaan mo ang Panginoon na siya magparami, siya magpalaki, siya magpatibay. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Naghihintay ang Diyos sa atin. Maniwala tayo sa Kanya. Ang tanong, ilalapit mo ba ang buhay mo sa Kanya? I hope so. Kung man meron ka pang pag-aalinlangan, kung mamalayo ka sa Kanya, pinagdarasal ko. Gisingin ka,
ng Banal na Spirit. Hatakin ka ng Diyos, papalapit sa Kanya. Huwag kang mahiya sa Kanya. No man ang meron sa iyong buhay, offer it to God and see the miracles that God can do. Amen. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakita sa atin ng Panginoon na binibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakalob niya sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabuhay at naghari, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang paghahain ng sariling buhay,
at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo, naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kahawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo.
sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal at ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin, pag tayo ay nag-aalay sa Diyos, anuman ang binibigay natin sa Kanya, ay binabalik niya sa atin para makatulong at makabuti sa atin. Maliit man ang maiaalay mo sa Diyos, kung ito ay galing sa iyong puso, kung ito ay totoo, natutuwa ang Diyos. At gagamitin yan ng Diyos para maging mas masaya tayo at maging payapa ang ating buhay. Kaya po ang ating assignment, do the daily offering prayer for 1 week. Subukan niyo po. Araw-araw for 7 days, dasalin niyo po ang daily offering at pansinin niyo ang epekto nito sa inyong buhay. Hindi makakapag-umpisa ng himala ang Diyos kung hindi natin uumpisahan ito. Hindi makakapagbigay ng himala ang Diyos kung hindi natin uumpisahan ito. Nirerespeto pa rin ng Panginoon ang ating kalayaan. Kaya nga, hihintayin niya. Pag ginusto na natin, dinais na natin, dadagdagan niya anuman ang nilalapit natin sa Kanya. Kamukha ng kasabihan, if you do your best, God will take care of the rest. So anuman yan na nangyayari sa iyong buhay, pagkagising mo, sabihin mo, Panginoon, inaalay ko po sa inyo, kayo na po ang bahala at makikita niyo po gagawa ng paraan ang Diyos para makaranas ka ng milagro at himala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus na